Guys, ito yung panahon na ang ating dating Presidente Duterte confers Order of National Artists to 8 individuals including screenwriter Ricky Lee and actress Nora Honor in a ceremony in Malacanang. Para bang habang pinagmamasdan ko ang video na ito ay parang hindi ko mapigilan na talagang nasasaktan, tumutuloy yung luha ko dahil yung dating president na wala namang ibang layunin sa ating bansa kundi mapapabuti ang kanyang mamamayan, ang mga Pilipino, at ngayon ay nandun na sa dahig. Sa bagay, bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang napupusuan at pinapanigan at pinapaniwalaan. Pinapaniwalaan natin na ang kanyang gawa ay nakakabuti para sa bayan, at mayroon namang iba ay hindi isang-ayon sa mga sinasabi ko. Bilang isang Pilipino, bilang isang OFW din, ay nanganganib, natatakot. Baka pagdating ng araw ay may isang OFW din na hindi kayang pauwiin o dalhin pabalik sa kanyang bayan, sa kanyang bansa. Dahil nga, ito nga, ang dating presidente ay kaya nga nilang dalhin at isurrender sa ICC, dalhin sa dahig at nakadetain ngayon. Bilang isang OFW guys, masakit. Dahil nung siya pa'y presidente, talagang nag-umpisa na yung karangalan ng isang mga Pilipino na nagtatrabaho sa abroad, dahil nandoon na yung may kakampi na kami. Dahil kahit man dito sa Middle East, pinupuri. Ito yung panahon na ang ating dating Presidente Duterte confers Order of National Artists to 8 individuals including screenwriter Ricky Lee and actress Nora Honor in a ceremony in Malacanang. Para bang habang pinagmamasdan ko ang video na ito ay parang hindi ko mapigilan na talagang nasasaktan, tumutuloy yung luha ko dahil yung dating president na wala namang ibang layunin sa ating bansa kundi mapapabuti ang kanyang mamamayan, ang mga Pilipino, at ngayon ay nandun na sa dahig. Sa bagay, bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang napupusuan at pinapanigan at pinapaniwalaan. Pinapaniwalaan natin na ang kanyang gawa ay nakakabuti para sa bayan, at mayroon namang iba ay hindi isang-ayon sa mga sinasabi ko. Bilang isang Pilipino, bilang isang OFW din, ay nanganganib, natatakot. Baka pagdating ng araw ay may isang OFW din na hindi kayang pauwiin o dalhin pabalik sa kanyang bayan, sa kanyang bansa. Dahil nga, ito nga, ang dating presidente ay kaya nga nilang dalhin at isurrender sa ICC, dalhin sa dahig at nakadetain ngayon. Bilang isang OFW guys, masakit. Dahil nung siya pa'y presidente, talagang nag-umpisa na yung karangalan ng isang mga Pilipino na nagtatrabaho sa abroad, dahil nandoon na yung may kakampi na kami. Dahil kahit man dito sa Middle East, pinupuri